yung ating saging pala mga kabakyard na harvest na po natin. Ito po mga kabakyard, oh. Bale, nagsisipag, hinog na po sila. Mapagpalang araw po mga kabakyard, welcome sa isa na namang episode ng backyard farming. So yung ating saging pala mga kabakyard na harvest na po natin. Ito po mga kabakyard, oh. Bale, nagsisipag, hinog na po sila. Yung unang nahinog mga kabakyard, yung nandito po. Then yung nasa unahan po na bahagi ng puno ng saging, yung malapit na po sa bunga, ginayat po natin, ginawa po nating patuka sa ating mga alaga. Yung dahon po ng saging na hinarbisan po natin, binigay po natin sa alaga nating Muscovy duck, then sa ibang mga manok. Sa dahon pa lang po na papakinabangan na po natin. Then yung katawan po, gagayatin po natin, bibigay po natin sa mga alaga natin, hahaluan po natin ng darak. Yon, may pang pakain na po tayo sa ating mga alaga. So ito po mga kabakyard ang kinaganda dito sa saging. Ito po ang pinakaunang alternative feeds gawang pampakain sa ating mga alagang hayop. So maganda po ito. Then yung isa pa po na bunga, ayun po, mga malalaki po ito mga kabakyard. Ayan po, malalaki po. So bali yung isa po doon, wala pa pong puso, di pa po namumulaklak, kaya matagal pa yata, o baka next month magbulaklak na po yan. So ito po ang maganda dito mga kabakyard, oh. Kung makikita po natin dito pong bahagi na ito, dito po ang mga tanim natin ditong saging, senyorita po. Then dyan, yun ata mga kabakyard is lakatan. So dito po mga kabakyard ang saging po na tinatanim natin, di po namumula ang mga dahon. Kung makikita po ninyo, ayan, oh, kulay green po. Kikita po natin na malusog po ang ating tanim na saging. So bale, ayan po, may madridago po tayo dito, may ito po, lubi-lubi kung tawagin dito sa amin. Ayan, yung unang bahagi po ng katawan ng saging, naubos na po natin kagayatin. Sa pagkuha pala mga kabakyard ng katawan ng saging na gagawing patuka sa ating mga alaga, bali kung kunti lang po ang ating mga alaga, di po gaano karamihan, pwede po natin gawing, ayan, oh, puputulin po natin yung unahang bahagi, saka naman yung sa babang bahagi. So ayun mga kabakyard, ito po pala mga kabakyard na katawan ng saging, kaya pong ipag tatlong bahagi na gagawing patukas sa ating mga alaga. Ayan, oh. Bale dito ko po puputulin dito po. Ayan, tapos ayan naman yung sa babang bahagi. Ayan, pangatlong pagkain na po yan sa ating mga alaga. Ito po mga kabakyard ang aking pamamaraan sa pagkukuha na gagawing patuka sa ating mga alaga. Pag namunga na po ang ating saging, yung unang bahagi po ang ating kukunin. So kung marami po ang inyong mga alaga, pwede pong buong katawan ng saging ang inyong gagayatin o ipapadaan sa
shredded machine. Ito po mga kabakyard ang pamamaraan ko sa pangunguha ng katawan ng saging na gagawing patuka sa ating mga alaga. Nasa sa inyo na lang po mga kabakyard kung marami po ang inyong alaga, so pwedeng buong katawan ng saging ang inyong gagayatin. So sa akin pa konti-konti lang, kasi po para po di mabulok ang katawan ng saging na gagawing patuka sa ating mga alaga. So kung marami po ang inyong alaga, pwede pong buong katawan ng saging ang inyong gagayatin na ipapakain po sa inyong mga alaga. So ito po ang ating mga tanim na saging. Ayan po mga kabakyard. Bali dito po di pa po natin na lilinisan. So ngayong bakasyon lilinisan na po natin. So ayun po mga kabakyard. Ayan o, napakataas na po. So dito mga kabakyard, ang mga damo di po malago kumpara po sa ibang area na matataas po ang damo. So dito di po, ayan o, dito napakalinis. Ayan o, ito po ang nangyayari gawa ng may mga tanim po tayong saging. Ayan o, kapag malalapit po, pero po kung malayo po ang distansya, lalago po ang mga damo. Yung dito pala mga kabakyard, ayan o, may mga sahan na po. Ayan o, pag mataas na po yan, kukunin po natin, itatransplant po natin para mas patuloy po ang pamumunga at maparami pa po natin ang ating mga tanim na saging. So sa ngayon po, yung tanim po natin na lakatan, ayun po, at dito pa po. So kunti lang po ang ating tanim na lakatan kasi po di pa po gaano nagsasaha. So nandito po mga kabakyard po mga kabakyard, bagong tanim ko yan. Then ito bago din, kaso po ayan o, sa sobrang init. Yan po mga kabakyard o, sa sobrang init baka mamatay ito, pero sana wag naman. Ayan o, green pa po. Ito ang tuyo na. Ito po yung madre de agua, para po kung kukuha po tayo ng madre de agua ang gagawing patuka, malapit lang po mga kabakyard. Yun, mataas yan o, yan o, napakataas po dito. Pero mga kabakyard, maganda po na may mga damo po ang paligid ng ating mga saging, para po yung moist po ng lupa mapanatili po natin, di po madaling matuyo. So kumpara po dito, ayan o, tuyo na po. Dito po sa parting may mga damo, ayan o, napapanatili po ang moist ng lupa. Diyan may saging pa po dyan o. Dito po ayun o, sana wag mamatay. Sayang mga kabakyard kung mamamatay lang po ang tanim natin.